Huwag tulugan ng LA Clippers. Malusog na Kawhi Leonard kasama ang tamang lalim delikado sa playoff. At Warriors hawak na ang 5 pwesto. Grabe ang lipad ni Brandon. Sinapawan si Morant sa ere. At susunod na schedule mas exciting laban sa Lakers. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Luka 3. Mabibili lamang sa halagang $2,899. I-click lang ang link sa comment section. Tuwing sisimulan mo ang isang pangungusap ng kung mananatiling malusog si Kawhi Leonard, ikaw ay naglalaro ng isang mapanganib na laro. Ngunit, kung mananatiling malusog si Kawhi Leonard, magiging seryosong problema ang Los Angeles Clippers sa playoffs. Sa katunayan, hindi magiging hindi makatwiran na isiping ang Clippers na tinalo ang Magic noong Martes para sa kanilang ika-11 panalo sa huling 14 na laro ay maaaring isa sa mga pangalawang pinakamalakas na team sa Western Conference. Mukhang malayo itong isipin para sa isang koponan na kung magsisimula ang postseason ngayon ay kailangang lumaban para makapasok sa isang first round series bilang pang-8 pwesto. Ngunit may 7 laro pang natitira. Ang Clippers ay isang talo lamang ang pagitan mula sa pang-6 na Grizzlies at pang-5 na Warriors at hawak nila ang tiebreaker laban sa parehong team. Ibig sabihin may posibilidad na matapos ng Clippers ang season bilang isa sa top 5 seeds kung saan mas makatuwiran silang maituring na isang contender para sa titulo ng conference. Ngunit kahit anong seed pa sila matapos basta't makarating sila sa isang first round series, ito ay hindi isang kopo ng gugustuhin ng kahit sino na makaharap, lalo na sa paraan ng paglalaro ni Leonard nitong mga nakaraang linggo. Bago ang hindi magandang shooting game noong Martes, pumasok si Leonard sa Orlando na may average na higit sa 25 puntos kada laro sa kanyang huling 8 laro na may napaka-imposibleng shooting splits. Na-miss ni Leonard ang unang 34 na laro ng Clippers dahil sa sinasabing recovery mula sa right knee injury. At nang bumalik siya noong Enero, hindi siya mukhang malapit man lang sa kung paano siya naglalaro nitong huling buwan. Bumalik na ang kanyang explosiveness at separation sa huling hakbang. Nakakarating siya sa kanyang mga scoring spots gamit ang maikling burst na wala noon. Nakakapag-rebound siya, namamahagi ng bola, nagdedepensa. Ayaw mong ma-jinx ito sa pamamagitan ng pagsasabing si Leonard ay bumalik na sa kanyang star form. Dahil parang sa sandaling sabihin natin ito, may mangyayaring masama. Madalas naman itong nangyayari. Pero muli, kung mananatiling malusog si Leonard, tahimik na pumapasok ang Clippers sa imahe ng isang sleeper contender. Ito ay isang kopo ng naglalaro ng elite level defense sa buong season. Ngunit ang pagiging isa sa near bottom 10 offenses ay hindi sapat. Binabago ni Leonard ang equation na ito. Kapag nasa sahig siya, natalo ng Clippers ang kanilang mga kalaban ng 9 na puntos per 100 possessions. Ayon sa Cleaning the Glass na may offensive rating na pang-6 sa buong liga. Simula Marso 1, ika-4 sila sa offensive rankings. 2 sa 3 nilang talo sa nakalipas na 3 linggo ay mula sa Thunder at Cavaliers, ang 2 pinakamagaling na koponan sa NBA. At iyon ay sa kabuuang 7 puntos lamang. Hindi pa nga naglaro si Leonard laban sa Cleveland, pero halos talunin pa rin nila ang nangungunang koponan sa East ngayong season. At tingnan mo ang mga nasa paligid ng 2 bituin. Si Norman Powell na nagtala ng 34 na puntos noong Martes ay isa sa pinakamapanganib na shooters ngayong taon sa parehong pull-ups at catch and shoots. Si Ivica Zubac na may 20 rebounds sa ika-4 na pagkakataon ngayong season laban sa Orlando ay isa sa mga pinakamahusay na manlalaro sa liga na halos walang nakakapansin. Kayang maglaro ng Clippers ng sukat gamit si Zubac or ng maliit gamit si Nick Batum sa sentro at kaya nilang dumepensa ng husto. Simula kay Chris Dunn, isa sa pinakamahusay na on-ball defenders sa liga na may hawak sa unang ranking ng defensive backs plus-minus, hanggang kina Derrick Jones Jr., Ben Simmons at Zubac. Maaaring mapangiti ka sa lahat ng estadistikang ito pero panoorin mo ang Clippers at mauunawaan mo kung bakit ganito ang kanilang mga numero. Ito ay isang tunay na malalim at balanseng team. Si Amir Coffey ay isang legit na manlalaro at baka hindi pa siya mapasama sa playoff rotation. Na may elite na coach sa katauhan ni Tyronn Lue at isang napatunayang superstar sa katauhan ni Leonard na sa isang Western Conference na dikit-dikit ang labanan sa likod ng OKC ay maaaring maging isang game changer sa isang dikit na serye kung mananatili siyang malusog. Isang malaking what if iyon syempre. Ngunit habang patuloy na nananatiling malusog si Leonard, marahil panahon na upang pag-usapan ang Clippers hindi lamang bilang isang sleeper
kundi bilang isang tunay na lantad na contender. Anong masasabi nyo sa Clippers mga kaibigan? Sa ibang balita naman, si Stephen Curry binuhay ang lumang porma sa panalo ng Warriors laban sa Grizzlies. Ang point guard ng Golden State Warriors na si Stephen Curry ay tila bumalik sa kanyang prime nitong Miyerkules ng araw sa laban kontra Memphis Grizzlies. Nagtala siya ng 52 puntos, 10 rebounds, 8 assists, 5 steals at 12 made 3-pointers sa isang kapanapanabik na 130-125 win. Ginawa ni Curry ang kasaysayan bilang unang manlalaro sa NBA na may 45 plus points, 5 plus rebounds, 5 plus assists, 5 plus steals at 10 plus 3-pointers in just a single game. Ang mas kahanga-hanga, 3 quarters lang niya ito nagawa. Ito ang ika-27 beses sa kanyang karera na nakapagtala siya ng hindi bababa sa 10 3-pointers sa isang laro. Mula sa unang yugto pa lang, nagliyab na si Curry at hindi na lumingon pa. Naitala rin niya ang panibagong record bilang pinakamatandang manlalaro sa kasaysayan ng liga na may 15 puntos, 5 rebounds at 5 3-pointers sa isang quarter, isang feat na ginawa niya sa unang quarter pa lang. Sa pagtatapos ng first half, mayroon na siyang 32 puntos at 8 3-pointers na nagbigay ng pag-asa na maaari niyang talunin ang kanyang sariling record na 13 3-pointers sa isang laro o ang all-time mark na 14 na 3-pointers ni Klay Thompson. Bagamat hindi niya naabot ang alinman sa mga milestone na ito, ipinakita pa rin ng greatest shooter of all time ang kanyang pambihirang talento. Ang tanong, masusustentuhan kaya ni Curry ang ganitong laro habang papalapit ang crucial stretch ng Warriors sa pagtatapos ng regular season? Ito ang buod ng season ng Golden State Warriors. Ang Golden State Warriors, lalo na si Curry, ay muling nabuhayan mula nang dumating si Jimmy Butler noong Pebrero. Mula sa pagiging isang team na tila walang banta sa Western Conference, bigla silang naging isang delikadong kalaban sa NBA playoffs. Sa tuwing magkasama sa laro sina Butler at Curry, may 18-2 record for Warriors. Isang malinaw na indikasyon ng kanilang chemistry at fit sa loob ng court. Dahil sa panalo nila nitong Miyerkules, umangat ang record ng Golden State sa 44-31 na nagbigay daan upang maungusan nila ang Memphis sa pang-anim na seed sa Western Conference. Bagamat hindi kahanga-hanga ang opensa ng Warriors ngayong season, ika-18 sila sa puntos, ika-26 sa field goal percentage, at ika-16 sa 3-point percentage. Sila naman ay bumawi sa depensa. Kahit pa sinira ng Grizzlies ang depensa ng Warriors sa larong ito, nananatili pa rin ang Golden State bilang ika-8 sa puntos allowed, ika-12 sa field goal percentage ng kalaban, at ika-19 sa 3-point percentage ng kalaban. Ang huling pananaw para sa team, muling babalik sa aksyon ang Golden State at si Curry sa Biyernes ng araw para sa isang marquee matchup kontra Los Angeles Lakers. Ang tunggalian sa pagitan ni Curry at LeBron James, ang dalawang defining players ng henerasyong ito, ay palaging inaabangan ng mga fans. Hindi ito basta ordinaryong laro, isa itong must-watch game sa NBA. Bagamat isa ang Warriors sa pinakamainit na koponan nitong nakaraang buwan, patuloy pa rin silang nagsisikap na maiwasan ang NBA Play-In Tournament. Naranasan na nilang matalo sa format na ito at hindi makapasok sa playoffs, kaya't alam nilang kritikal ang bawat laro. Bilang isang veteranong team, kailangang maiwasan ng Warriors ang play-in upang magkaroon ng sapat na pahinga para sa kanilang inaasam na malalim na playoff run. Sa panalo rin nila ngayon laban sa Grizzlies mga kaibigan, malaking bagay rin ang play na ito kay Brandon Podziemski, na kung saan sinapawan nito si Morant sa ere bilang isa sa mahalagang puntos na nagselyo sa panalo ng Warriors. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa panalo ng Warriors?